Friday na po ang ating 30th anniversary. Ano po yan? At may meeting po tayo sapagkat mag-a-adjust po tayo. Para si Father Alan, si Father Emerson, sa ilang pong mahalagang announcement na rin mamaya para sa ating pong anniversary. Don't forget, mag-pray po ito sapagkat meron pong mga nag-confirm na 11 pastor kasama ng nila pong wife na dadating. At nag-expect tayo ng mga 4 na pong miyembro ni Pastor Wilson at marami din kay Brother Paulo na dadating. Amen. At ito yung gagawin ng hotel. Dito sila. Amen? Kaya talaga mapag-aandar din po sila ng kanilang kakainin. Siguro steak. Beef steak. At yung ating kuwan naman ay talagang nagre-ready po para po dyan. Pwede po na maging mabunga itong ating pong anniversary darating. Of course, Master na si Brother Turner, hanggang nasa ito ba makatalo sila. Brother Turner at kasi nila, kasi kami Friday po, sana tayo makatalo kayo. Kung saan yung ba, gusto mo Philippians chapter 1, Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. At nais ko po kayo na patuloy na encourage ating pong church anniversary. At pag-ibayin pa natin ang ating pong katapatan, pag-ibig at pagsuporta sa gawain ito na Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Can you imagine na umabot tayo ng 30 taon? Amen? 30 years. At parang ako'y parang ako'y 40 years pa lang sa edad. Ako'y batang nagpastor sa Calvary. At bata pa hanggang ngayon. Amen? So, alright, Philippians chapter 1, at magkaroon na ito ng responsibility from verse number 1 to number 8. Philippians chapter 1, verse number 1 to number 8. At ngayong umaga, ay ibig kong ipakita itong 6 kinds of people that our church needs. 6 na tao na kailangan ng ating iglesia. Philippians chapter 1, verse number 1 to number 8. Nandiyan po kayo? Verse number 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. I thank my God upon every remembrance of you. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. How greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Now, from verse number 1 to number 8, ay talagang kapansin-pansin na itong church ng Philippi ay ito yung paborito ni Pablo. Are you listening? Amen? Paborito niya. At lumalabas na itong church nito sa Philippi ay napakalapit sa kanyang puso. Nakita niyo ba? Sabi niya sa talatang 3, sabi niya, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making request with what? With joy. Mahal niya ang church na ito. Malapit ito sa kanyang puso. Ulitin ko, okay, at ipinakikita talaga ni Pablo na paborito niya sila. Of course, lamang na mahalin niya sapagkat naghihirap siya para sa kanila.
mga church ito na kanyang pinaghirapan ay talagang minahal naman talaga siya. Naalala niyo? Na bagamat malayo na siya, sa ibang lugar na siya, pero itong church na ito ay talagang tuloy, isigit yung suporta sa kanya. Yung panamigis siya. Amen? Pinagpasalamat niya. Notice chapter 4 verse number 1. Isa pa, chapter 4 verse number 1. Sabi ni Pablo, tungkol sa kanila, 4:1. Tayo na, sabi sa baya. 4:1. Therefore, my brethren, dearly beloved. Kasi niya, and what? Long for. Ano isa na ba? Pinakaiibig at sabi niya, pinananabigan ko kayo. Ano pa sabi niya? My what? Ang nakot niya sa my joy and what? Crown. O kagalakan niya. Pinananabigan niya. Minamahal niya. Sapagkat minahal din siya at sinuportahan siya. Now, yes, there are people in every church na tulad ng Philippian Christian. Nakagalakan ng pastor at masasabi ng pastor na kayo ay crown ko. Kayo ang nagbibigay ng joy sa aking puso. Meron talaga na mga church members na malaking ambag at talagang masasabi na kapapala sa gawain ng Panginoon. Mga miyembro na talagang kaya mong sabihin na itong mga bagay ito ay hindi magagawa. Okay, kung wala itong mga taong ito. Alam mo ito? At yan ibig ko na ibigay sa inyo ngayong umaga. Panginoon, ako yung samahan, ako yung tulungan, ako bigyan mo ng lakas, ng tinig, ng boses upang aking ipahayag ang salita mo kong ito. Pinapamigay, Lord, sa aming pong kaparating na pagdidiwang ng aming pong ika-30 taong anniversary bilang isang church. Lord, I pray sa magandang panahon, maayos na lugar, and Lord, I pray na anumang balakid ang ilalagay ng Diablo, I pray makalagpas kami at magtagumpay ang iyong church dito. I pray also kay Pastor Banaan, magipagpala siya, at mga pastors and friends ay makarating at magipagpala din. Iyak dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, may mga church members na tulad ng Philippian Christian na malaking ambag, at pagkapala, at talagang, yes, nasasabi natin na hindi magagawa ng church na maging matagumpay, mabunga, kung wala itong mga tao ito na ipinagkaloob ng Diyos. Number 1, anong klase mga tao ito? Number 1, Revelation chapter 20, Matthew 25 and 21. Tingnan niyo po, sino itong mga taong ito na tunay na kailangan ng church? Number 1, Matthew 25 and verse 21. Nakita niyo? Matthew 25 and verse 21. Alright, nakita niyo po? Now ready? Basta. His Lord said unto him, well done, thou good and what? Faithful servant. Number 1, faithful people. Sino yung number 1 na kailangan talaga ng church? Yes, faithful people. Mga taong tapat. Okay? Napasin niyo po, in verse number 21, okay? Hindi siya binigyan ng papuri sapagkat siya'y matalino. Di ba? O kaya may magandang personality. Ang sabi ng Lord, well done, thou good and what? Ito mo, faithful. Faithful. Alright? Now, let me remind you, Christian, binanggit natin minute, di ba? That faithfulness is much more important than talent. Are you with me? And faithfulness is much more important than what? Riches. Are you listening? Okay, maraming members sa churches na mga talented, pero kung wala naman sila, anong halaga? Maraming tao, maraming Kristiyano, mayaman, siyempre, pero kung wala naman sila, anong halaga?
ating katapatan. Okay? Now, ikaw ang magtanong sa sarili mo, ako ba'y faithful? Nakikinig ka sa akin? Ako ba'y tapat? Kung hindi mo kayang sabihin, tapat ka, of course, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magtapat mula ngayon. In Revelation chapter 2 and verse number 10. Revelation chapter 2, verse number 10. Sundan niyo po ako. Chapter 2 and number 10. Ready? Basa. Fear none of those things which thou hast suffered. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation. But be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. You see? Faithful. Okay? Kaya nga, ang prayer ko, at dapat din talaga maging prayer ng bawat isa, Lord, gawin mo akong tapat. Amen siya? Amen? At bigyan mo kami ng mga taong tapat. Ito talaga, no? Yung ating anniversary ito. Diba? Hindi naman natin iniaasa kung kanino. Iniaasa natin sa katapatan ng ating mga yendo. Amen? Asa ako talaga na ngayong umaga, hanggang aming gabi, hanggang prayer meeting, kasi Friday na eh. Nakita ko lang kayo lahat dyan. Wala na akong pangamba. Amen? Medyo malaki-laking halaga kailangan natin. Kasi 30 anos na tayo eh. Amen ka siya? Amen. Kaya maasa talaga na mapunan lahat ng ating commitment. Faithful people. The church could not do without faithful people. Matagal natin in-announce, matagal natin nag-implan yan, kaya walang may kakatwiran ng iba na hindi ako makakagano. Be thou faithful unto death. Amen? Hanggang sa huli. Tapat. Secondly, willing people. Tingnan po. 1 Corinthians 9 and verse 17. 1 Corinthians 9 and verse 17. First Corinthians 9 and 17. Natutuwa ako na nakita ko ibang miyembro ko na kapag nagkahanda ng damit, nagkahanda ng sapatos, nangihiram ng suklay, ako, nangihiram ng rollers, para saan? Para sa anniversary, siguro gamitin yan. Natutuwa, isa na pinaghahandaan mo. Okay. First Corinthians 9:17. Tayo na, ready? Basa. For if I do this thing willingly, I have a reward. Ano yung pangalawa? Willing people. Nakita yun? Pakibasa nga. For if I do this thing willingly. Ito mo, ano sabihin? Pero I have a reward. Ito yung pangalawang kailangan natin. No? At hindi tayo maging matagumpay, mabunga, kung wala tayong mga taong willing. Willing. Talagang kusang loob at talagang sa sarili nilang kalooban nila ito ginagawa, hindi napipilitan naman. Willing people. Okay? Huwag tayong maging tulad ng marami na tao na Christian, willing to the door, very willing sa mga bagay ng sanlibutan, pero hindi willing sa gawain ng Diyos. Okay? The Lord calls them. Yung mga tao na pagka tinawag dito, tinawag doon, very willing. Pero pag sa gawain, maraming dahilan. Marami ako nakikita gano'n. Hindi nakakagala, pero kung saan ako nakikita.
walis ng walis. Nakita ko doon sa may duhat, nagwawalis doon. Nakita ko sa nagwawalis doon. Pero pagka Sunday, wala. O, tigilan nyo na yan. Huwag yun ang puntahan yan. Totoo yan. Totoo yan. Sabihin ko sa inyo. Nagdaramdam ako eh. Nakabili naman ako eh. Amen? Isip daw, nagdaramdam ako, hindi para sa akin. Diba? Nagseservos ako para sa Panginoon. Kahit init, kung ka nabibigay siya ni Hernandez, yan, uniforme, pag namatay ka, bulak-lak lang. Ay, nabis na? Waiting people, pinakailangan ng Panginoon. Christian ought to be willing to make some adjustment. Alam niyo mo kung kayo nag-observa lang, talaga may mga member tayo na Wednesday, Sorwining sa Victoria, then Saturday, Friday, Bible study sa mga pila, and Saturday, Sorwining, may mga member tayo na may trabaho. Pero sumusulpot para sumama. Pagkatapos ng Sorwining, pagkatapos ng Quad, babalik ulit sa trabaho. Alam niyo? Ang gusto ko nito. Okay, ano meron siya? Willingness. Totoo naman talaga, pag gusto mo, nagagawa mo ng paraan eh. Hindi ba? Gawa mo ng paraan. Pagsagawa ng Diyos. Okay, sa mundong ito, nagpakahirap ka, namatay ka, bandang limot ka na. Pero ang Diyos, hindi malululuhin sa lahat ng ginagawa para sa Kanya. God is not unrighteous to forget your works and pray for blood. Pero di gagawin mo ito na may pag-ibig ka sa Kanya. Faithful, willing. The Lord and the church ought to have top priority sa ating buhay. Amen? Alam niyo, sa Lumban, may member tayo doon talaga na mula na maligtas, the same. Tinabaptize ka. Nakita ko yung katapatay niya. Ang trabaho niya ay gabi. Sa anong lugar yun? Emerson Company? West, ano yung dulo na EDSA? Malapit sa SM West. Ano lugar yun? Dulo na mo ba? Project 6. Ano trabaho niya? Panggabi siya. Pinipiro ka, bakit gawin dancer ito? Wala. Ang gabi ka. Pero every Thursday, Calibrario, every Thursday, as a prayer meeting. Okay? Nalaman ko na lang talaga na naging commitment niya yun na hindi siya absent kapag prayer meeting. Sunday and prayer meeting, hindi siya nawawala sa church. Ang trabaho niya, listen, malapit sa SM West. Ang gabi pa siya. Pero hindi siya lumiliban sa Thursday prayer meeting. Amen? Faithful and very willing. No, pinagtiwalaan ang Diyos. Nagkatrabaho siya, may trabaho siya ngayon. Sa bahay ng trabaho niya. Amen? Amen? And every Sunday morning, siya rinaasahan ko mag-preach at magturo daw kasama ni Martin. Parang yung siya. Ang Diyos. Faithful, willing. Sa kaya maliwanag talaga, kapag talagang ginusto mo, gagawan mo ng paraan at tutulungan ka ng Diyos. Amen? Hindi, of course, may mga young people tayo na minsan, school lang ang problema, hindi na nakakapag-church. Wala nang Sunday, wala nang Wednesday, wala pa sa buwan. You see? Pero nakikita ko pag may mga kalayawan lang kayo, gusto lang maging impression, nagagawa niyo naman ang paraan. So, in this impression, hindi mo kayo lokohin ng Diyos, kilala ka ng Diyos. Ang ibig lang makita niyo sa iyo is what? Faithfulness and what? Yung pangalawa, willingness, na gusto mo magamit ka ng Panginoon. Gusto mo mabigyan mo ng kasiyahan ng Diyos, tutulungan ka niya.
narito eh. Di ba? So, alam naman natin talaga yung puso ng tao eh. Kaya yes, totoo siya, the church could not do without faithful people. Ano yung pangalawa? Willing people. Be willing. In 2 Corinthians 8, verse number 13 niyo po. 2 Corinthians 8, verse number 3. Nakarinig po? Sa King James Bible, for to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were what? Willing of themselves. Nakita niyo? Kaya nga, bagamat mahirap lamang sila, bagamat matindi yung persecution nila, pero nagawa pa rin nila tumulong, suportahan ang gawain ni Pablo. Na hindi makapaniwala si Pablo na nadaig niyo pa yung mga Kristiyano doon na mas mayayaman, nadaig niyo pa. Bakit? Anong meron sila? Pangalawa, willingness. Sapagat ayon sa kanilang kaya ay nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang makakaya ay nagkaloob sila sa sarili nilang kalooban. Willing people. Okay. Sapagat sa mga tao ito, naging top priority nila ang Diyos at ang gawain ng Diyos. Amen, isa? Amen? So this morning, ito yung mahalaga lang, no? Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Nakikinig sa akin? Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Tapos mahalaga mag-aaral, mahalaga rin ang trabaho, di ba? Pero ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Kasi kahit talaga mo, pupunta ka pa rin sa Matthew 6:33. Kaya niyo siya? Ano sabi ng Matthew 6:33? Pakalakas? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ano kanyang promise? All these things shall be added unto you. Amen? Salamat sa Lord. Sa mga faithful people. At salamat sa Lord sa mga willing people. Nakaabot tayo at makakaabot tayo ng 30 taon natin. Amen? Kung magtagal pa ang Diyos, 50. Amen? Konti na lang, 20 taon na lang. Amen? Ang mahalaga lang, faithful ka. Pangalawa siya, willing ka. Gusto ko, Panginoon. Gusto ko yan. Gagawin ko yan. Thirdly, people of vision. People of vision. In Proverbs 29, verse number 18, where there is no vision, the people perish. You see? Kung walang tangitaing, ang bayan ay sumasama. Ngunit siya nag-iingat ng kautusan ay maligaya. People of vision. Amen? I'm not saying meron ka nakikita, hindi nakikita ng iba. Hindi yun. Vision is what? Ito yung Word of God na natutuhan mo, na sumasa puso mo at talagang nagkakaroon ka ng pangitain na para sa Panginoon. People of vision. We need a vision, okay, of the needs patungkol sa ating church at sa mga tao sa ating paligid. Thank you, Sam. No church can grow and accomplish what God expects for them, for themselves, kung wala naman silang vision. Yes, the church could not do without people of vision. Ano yun? Una, vision of rapture. Ano sabi ko? Vision of rapture. Remember, yung ating pinag-usapan last Wednesday? Amen? Amen, isa? Ang rapture ay ipinangako ng Diyos. Are you with me? Isang araw mo na ngayon, billions disappear. Sapagat nag-rapture na pala.
Can we say? The rapture. Okay? Yeah. Sapagat darating ang Panginoon like a thief in the night. Bubuhay ng mga namatay at yung mga buhay na manisyo at aagawin kasama niya upang salubungin ng Panginoon sa amin. Amen? The vision of what? The vision of what? Number one? The rapture. Isang araw mo nga lang million mawawala. Hahanapin sila pero hindi na sila makikita. Amen kasi? Amen? Sabi ko okay, ang pinakamalaking grupo, ang pinaka-crowded days sa church ay pagkatapos ng rapture. Maraming taong dadagsak sa church, maghahanap ng mga kamag-anak nila. Di ba namin? Pupuntahan ng bahay ng pastor, wala rin si pastor. Laging walang tao dito. Aso lang. Amin di siya? Are you with me? Isipin, magkaroon ka ng vision. Nakikinig ka sa akin? Magkaroon ka ng vision. Anong magaganap? Anong tagpo sa paligid kapag pagkatapos ng rapture? Are you with me? Sana nga kasamang lahat ng member ng Calvary. Amen? At hindi ka kabilang sa mga kung kailan pa wala ng tao tsaka ka mapupunta rito, tahanapin kami. Amen kasi? Are you with me? Bukas ang aircon, tumatakbo ka na. Kung din ang Bible ng pastor, nagkalat yung outline ng pastor, walang tao. Kasi pastor, tataguan kami. Vision of rapture. Ano pa? Vision of hell. And in hell, he lift up his eyes, being in torment. The vision of hell. Sisigaw sila, mag-iiyak sila, pero wala ng pag-asa na makakaalis pa. People of vision. Amen ka siya? Ito yan pangatlo nga, church and people. Vision of church. Okay, pagkaroon na ng vision. Isang araw mo naman, kung tayo pagtiwalaan Diyos na mga sama na kapagdote. Amen? Yung pag hindi na tayo uupan ng lugar, kapag kailangan natin ng anniversary, at kailangan natin imbitahin pa yung ating mga mission na anak. Doon, kasya talaga tayo lahat. Amen? Amen? Sana nga, magbago na dito. Magbago ka pa ng maraming mga mission na pastor sa aming church. Mag-anak pa kami ng marami. Vision of church and people. Ika-apat, positive people. Ano yung number one? Na kailangan natin na hindi natin magagawa ang lahat kung wala sila. Ano yung number one? Faithful. Ano number two? Number three? Vision. Magkaroon ng vision. Vision ng mga tao, kamag-anak mo, tatay mo kaya, nanay mo, kapatid mo. Nakikinig ba ka sa akin? Tignan mo yung mukha nila, at yung mukha nila, kung sila may maghihirap sa impyerno, ano may tsura nila, ano yung sigaw nila. Vision of people. Vision of church. Na puno ng tao, naliligtas, binabautismuhan, nagsusuko ng buhay. Vision. People of vision. And thirdly, positive people. Philippians 4, verse number 13. Pakilakas nga. I can do all things through Christ, which one? Strengthened me. Positive people. Naginig ba sa akin? Mga taong hindi mo sila mapakinggan, ay, hindi natin magagawa yan. Ay, hindi po pwede. No. By God's help, we will do that. Amen? Amen? Like kung binabanggit, no? Na every time na mag-anniversary tayo, di ba? Wala tayong masyadong malaking hawak ng salapi. Amen? Wala doon, di ba? Nagkakamping tayo, nag-iisip tayo
tayo ng ating ihanda. Tsaka lang tayo mag-realize. Amen guys yan? Pero hindi pa tayo namutang. Tama ba ako? Baka ngayon lang. No, hindi pa rin. Hindi pa rin. Amen? Positive. Amen? Bagay. Kung kailan pa mag-anniversary, bigla namang gagamitin doon ng umaga yun. Gagamitin siya? Gagamitin doon ng mga politiko. Kaya nga, hindi, positive lang tayo. Amen? By faith. Gobernador, gusto ko malang mo, mahigit 400 kami. Butante kami. Tama? Butante kami. Okay, may mga tao kami sa lumba. Nakikinig ka ba? Magdalena, Victoria, saan ba natin? Pila, Kalamba, lahat yan, may mga kamag-anak pa. Mag-isip ka. Totoo, hindi ba? Sa ka ba lang? Ano hindi na sa buko eh. Baka sabihin, next week na rin tayo. Paano natin sa kanila? Man. Amen? Kailangan namin yan. Tumabi ka. Gagawin mo. Amen kasi? Gagawin mo. If God be for us, who can be against us? Positive people. Remember nung isugo ni Moses yung 12 spies? Di ba? Para titigan din yung Jericho. Remember that? Pagbalik nila, ano sabi ng iba? Hindi natin sila kaya. Mas matataas sila. Remember that? At yung kanilang lugar, paligiran ng malaking pader. Anong sagot nitong si Caleb and Joshua? Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. We are able. Kaya natin sila. Sapagat sumasa atin ang Panginoon. Amen ko siya? Ano sabi ng iba? Hindi natin sila kaya. Sumagot tuloy si Caleb and Joshua. Sabi na, they are bread for us. Are you listening? They are bread for us. Their defense is departed from them. And God is with us. Anong klaseng tao si Caleb? Pakilakas? Positive siya. Bakit siya positive? Sapagkat alam ni Caleb, ang Panginoon ay suma sa kanila. Nakikinig ka sa akin? Tatandaan mo lagi. Ang Diyos ay suma sa atin. Siya suma sa iyo. And if God be for us, who can be against us? Amen? And pray. Have faith in God. The Bible says, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Anong kanyang pangako? Sapagkat ang sino humihingi, nakatatanggap. Ang kumakatok, pinatubuksan. Ang naghahanap, nakakasumpong siya. Ano ba sabi ng Lord? Call unto me in the days of trouble, and I will deliver thee, and thou shalt what? Glorify me. Be positive. Amen, guys? Amen? Number 5, generous. Ibilis mo pula. Generous people. Mga tao na natutuwa na nagkakaloob sa Diyos. Amen? Mga tao na hindi naman mayaman, pero nag-i-enjoy silang nagbibigay sa gawain ng Diyos. Mga tao na hindi naman mayaman, pero nakakaral na sila na habang nagbibigay sila, binibigyan sila ng Diyos nila at higit pa ang natatanggap nila kaysa sa naibigay nila. Generous people. Alala ko yung isang American pastor. Ano sabi ng American pastor? In-interview siya, sabi niya, it is not sin to be rich, but it is a sin to
die rich. Nakita niyo ba ako? Amen. Ano sabi ng American pastor? It is not sin to be rich, but it is a sin to die super rich. Bakit naman ng super rich? Kasi kanya ko lahat gusto niya. Are you with me? Naman niyo ba? Okay. Kaya siya, ano ibig mo sabihin? Binaliwanag niya. Pakinggan niyo. Do your giving while you are living. And don't leave much to the Antichrist at the end of the world, after you are taken away to your heavenly reward. Kita mo? Totoo naman, hindi ba? Lahat ng kayamanan mo yan, di ba? Lahat ng kayamanan mo yan, pag nag-rapture, iiwan mo lahat. Di ba namin? Kung meron kang 50 million sa bangko or 100 million sa bangko, hindi mo yung madadala sa langit. Nakikinig ka sa akin? Sino naman gagamit niyan? Pakilakas, sino gagamit niyan? The Antichrist. Di ba namin? Hindi mo lang pakinabangan. Samantalang kung yan ay napakinabangan ng Diyos dito, sigurado may pakinabang siya sa langit. Ay, hindi siya. Anong pangako ng Lord? Lay not up yourself treasures upon earth. Nanakawin yan, mabubulok yan. But lay up yourself treasures in what? In heaven. Mag-impo ka ng yaman sa langit. Hindi nanakawin yan doon. Hindi ko kalawangin, hindi ko kupasyan. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? Generously. Nakikinig kayo? Alam niyo, mga generous, hindi naman sila super rich eh. Kung naging super rich ba sila, sapagkat naging generous sila hanggang mamatay. Amen? Education, isang kapito ninyo, we need not to be afraid of giving too much for God. Because God will always outgive you. Lagi higit pa ang kanyang ibibigay sa iyo kaysa ibinigay mo sa kanya. Amen, siya? Ito atin lang ito, sikreto. Sikreto ha, tama ba ako? Sikreto ito. Ayaw pa alam, pero alam na ni Brother Alan, tsaka nila Brenda ito eh. Okay? Magkano yung lupa? 3.5 million? 3.5 ba? Oo. Okay. Sa lumban, wala akong milyon. Ang pera namin sa lumban na naiipon ko, 400,000 lang. Yung lupa, 3.5 million. Babayaran na. Isang tao lang magbabayad. Secret yun. Si Brother Jesus. Sabi mo yan. Ang problema ko ngayon, paano kung kapagawa ito? Kaya lagi ko nakikinig kay Alan at kay Brenda. Nakasaprasahin ako eh. Nakita ko yung mensahe pa kagabi, no? Ano sabi ng ibig na kailan mo tayo pwede mag-ayos? Bukas na. Inaapuray na. Talagang kating-katinayin ka na kami na. Bibigin mo ito. Ipahamon pa lang. Sige, magdadal muna ako ng 1M. Yung remaining 2+ million, uhulugan ko. Kahit ano na, 6 years, 6 months lang. 6 months lang. Ang bira to, nahigitan pa ng anak, yung nanay.
Ito yung nanay, Calvary Church, Santa Cruz eh. Nakikita kayo? Ito ang Mother Church. Ang tumbang anak natin. Mapagpabayan yung nanay. Kaya, I challenge you. Dahil tayo ng anak natin, tapatan natin. Amen, kisan? Amen? Hindi makainin nanay. Yung ating anak, bumili ng lupa. At Jason, kaso ang pera natin, 400 lang. Okay na pinag pambakod. Pambakod lang. Kaya na ba yung pambakod ba? Kaya ba yung pambakod? 600. 600 square meters yung lupa. Kaya ko kung, ano kaya, 400? O baka, madrika ko na lang kayo muna. Madrika ko na lang muna. Pwede naman. Madrika ko na lang muna. Okay. Tapos kahapon, yung nangyari ko pa, bilhin ko na rin yung another one, 690 square meters. Yung nangyari ko pa, paano yung 100? Bakit tira? Bilhin mo na rin. Alam mo ba, tinawagan tao ni Jason, Pastor, pinipilit po ako na nangyari na kunin ko rin yung 100. Kukunin ko po ba? Ang gagawin natin. Pwede po ba sir, kukunin ko na rin? Pwede po ba sa akin yun? Hindi ko papayag kayo. Akin na yun. Bakit ko naman na? Sige po, akin, pwede po akin. Totoo ba? Pwede po akin na lang yung another 100. Nagsabi pa sa akin. Hindi ko sabi, ikaw, bumili yan eh. Pero ngayon, secret yun. Hanggang dito rin usapan natin. Ayaw niyo pa alam. Ayaw niyo pa usapan. Yes, Christian. The church could not do without generous people. Amen. Amen? Umabot tayo ng 30 years, kapag ng 30 years, ano? Pero hindi tayo umasa kanina namang politiko. Walang makakasumbat sa ating politician na humingi tayo ng pabor sa kanila. Amen, Christian? We are not maintained by wealthy people or politician, but by obedient people. And faithful people, willing people, obedient people. And God blesses obedience. Amen, Christian? Amen? Ang makalawa, nag-call sa akin, na taga-Alaminos. Siya daw ay deacon ng Bethel Baptist sa Alaminos. Nag-call sa akin, sabi ko, saan mo nakuha yung number ko? Sa Google daw. Ano ko sa Google daw? Number ko. Niloko ko. Pastor Flores, ako po si Ganang, ako po yung deacon ng Baptist, Bethel Baptist dito sa Alaminos. O bakit? Ano matutulong ko? Pwede po ba pwede po ba tayo mag-meet? O ba? Kasi po, para kay Vice Governor Castillo, para saan? Gusto po kayong ma-meet ni Governor Castillo. Marami po kayong pastor. Marami pong pastor na po nag-okay. Kayo po ba? Hindi ako kailan to? Sa 18 po. Bukas, birthday ni ate. Okay na, bukas ang birthday ni sister. Nasama ko yun. Tsaka mahirap ako sumugod sa'yo kasi may check ko lang ko sa rumba. Tamang-tama po, marami kaya kayo. Gusto lang po kayo mamit ni Vice Governor, meron lang po siya gusto ipahayag sa inyo. Alam ko na takbo. Okay? At kung may mga pangailangan, magkakatulungan po tayo. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Amen, Christian? No, hindi talaga yun lang. Pero yun ang totoo sa amin. Isa, dumala ko na isang conference. Meron isang lumapit sa
our congregation. Okay. Humingi sa akin ng pabor doon sa isang member wala akong sinabihin din ako. At maraming pastor, magkakatulungan tayo. Gumana lang ako. Plus naisip ko, kailangan. Ayaw ko na isang araw, pag pinagpala ng Lord ang Calvary, may sabihin niya kung hindi sa tulong ko, wala sila dito. Kailangan ng Diyos ng puso. Gusto ko ano nga, yung mga campus natin, sa Diyos ang glory. Number 5, promoters. Promoters. Yes, the church could not do without promoters people. Yes, we need people, no, na halos araw-araw, in every walk of life, telling people about the Lord Jesus Christ. Amen? Promoting people. Okay, promoters of what? Promoters of the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Wala silang ibang pinupron kundi ang ating Panginoon Kristo. Amen? Kaya nga, nakakahiya na kung hindi mo man lamang na-promote ang Panginoon, isang araw mo lang, isang araw makikita ka sa kasala, nagpo-promote ka ng politiko. Nakikinig sa akin? Siguro, kung trabaho mo lang yan, of course, nais ko sana na kaysa i-promote mo itong mga tao to. Diba? I-promote mo ang ating Panginoon Kristo. I-promote mo ang gospel ng ating Panginoon Kristo. Yun ang ating kailangan. Yes. Okay? Hindi natin magagawa ang ginagawa ng Lord. Hindi tayo magiging matagumpay, mabunga, at kapuri-puri, at well-pleasing to God kung wala tayo mga tao nagpo-promote ng gospel ng ating Panginoon Kristo. Okay? Promoters. Okay? Of course, higit sa lahat, the Lord Jesus Christ ang pamuli. Number 6, sino yung number 6 na higit natin kailangan? Ang ating Panginoon. We need His presence. We need His blessing. And we need His power. Every listen? Amen? Lahat ng meron tayo, bigay lamang sa atin ng Diyos. Amen? Katiwala lang tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Ang Diyos natin, gracious and merciful. Nagkukulang man tayo, hindi naman siya nagkukulang sa atin. Amen? Amen? Salamat sa kalakasan, salamat sa buhay na kanyang binibigay. Amen? Salamat sa mahabang taon na iningatan tayo ng Panginoon. Honestly, pag iniisip-isip ko yung ating pasimula, 1994, doon sa maliit na apartment doon sa Dabdab Street ng Montserrat. 20 taon lang, sikip na tayo. And then, lumipat dito, honestly, pag iniisip-isip ko, sapagkat nisimula ko, talaga, honestly, inaamin ko, pag inaalala ko lagi, yung, sabihin ko lang, yung kagaspangan ko. During that time, matang pastor, nagsisimula pa lang ako. Makaspang ako na nakilala ko. Pabigla-bigla ako. Minsan, pag may kausap ako, nagagalit ako, ang taas ko. Pag naalala ko yun, pero sino, salamat. Nakita ko, bali ako, pero salamat doon, nakaabot ako ng tatutuwa. Meron kaming gawain po. Tagi, meron pa kaming tao sa Angeles. Salamat Lord, sa kabila ng mga pagkamali, marami
mali kong nagawa noon, kagaspangan ko noon, mali-maling issue ko, salamat Lord. Merciful ka, gracious ka, hindi mo ako pinabayaan. Lalo ko noon, meron po nagsumbong sa akin, tungkol sa ganung lalaki, pinuntahan ko, inarap ko, kaharap yung boss niya, sinipa ko sa paa, hindi alam na ko sa inyo. Inasabi ko sa inyo. Kasi inapi yung nilo, sinipa ko. Bukod hindi lumabas sa akin. Mas malaki sa akin eh. You see? Kaya iningatan ako ng Diyos. Kaya nga sa lahat ng ito, sa Diyos pa rin ang karangalan at kapurihan. Amen? Kaya nga, I challenge you tonight. I challenge this morning, Christian. Be faithful. Amen? Be willing. Tama? Be willing. Di ba? Be generous. Amen, Christian? Be generous. Marunong magbalik, marunong magsukli ang Diyos. Amen, Christian? Amen? And let us promote the Lord. Amen? And His church. Promote the Lord and His what? Church. Yung pang-araw-araw ng buhay na nakikita ng tao sa iyo, okay, hinahatulan niya yung church mo. You follow me? Pag maganda buhay mo, maganda ang patuto mo, maganda kang promoters ng Calvary. Amen, Christian? Amen? Kaya natin tumayo. Kailangan ka ng Lord. Kailangan ka ng church.